Yo, ayun nga mga boss, eto na naman ako at may susubaybayan tayong laban sa pagitan ni Kokoy Pili at ni Tansky Bayan. Eto nga pala si Kokoy Pili at dahil nga may usapan sila na dayuhan kaya dinayon niya na si Tantan kasama ang Team Pili. At eto rin nga pala si Wendell Pili ang isa sa pinakamagaling na matchmaker ng Pili. At makalipas nga ang ilang minuto ay dumating na si Tantan at tingnan nyo naman blooming na blooming at fresh na fresh kondisyon talaga. At eto rin nga pala si CJ na tirador ng Daet, Camarines Norte. Lahat ng dumayo sa Daet ay sinasalubong niya ng walang takot. Ito rin nga pala ay may paayusan kami ng tako na pinagbibidahan ng aking tiyuhin na si Makoy. Abutan ko nga dito na nagpapaayos ng tako si Tony Baybay at siya rin nga pala ang alas ng Pili Camarines Sur na siyang pinakang superstar. Dito nga ay makikita nyong naghahanda na si Tantan para sa kanyang laban dahil alam niyang hindi biro ang kanyang katunggali. Samantalang si Kokoy Pili ay eto, chill lang. At may bumisita nga rin pala dito na boss manager amo na si Boss Emma na may-ari ng 4K Billiards. At nandito din si Boings na isa sa pinakamagaling na organizer ng tournament dito sa Naga City. Makalipas nga lang ang ilang minuto ay dumating na ang mabait na manager player ng Pili na si F4. Si F4 nga din pala ang may-ari ng Rock and Roll Billiards sa La Purisima, Pili. Panay ensayo nga dito si Tantan dahil 3 beses na siyang tinalo ni Kokoy, samantalang si Kokoy eto, relax lang, di na kailangan mag-ensayo dahil gamay niya na ang laro ni Tantan. Dito nga ay naunahan kaagad si Tantan ng 3-0 at napasabi na naman ako na talagang ipinamalas na naman ni Kokoy ang kanyang angking galing sa larangan ng bilyar. Talagang pinatutunayan niya na darating ang araw na siya na ang magiging alas ng Pili. Kahit ako ay napapabilib din talaga ni Kokoy dahil ramdam ko ang kanyang pakiting na para bang matulis na kutsilyo at sumasagalpak talaga ang butas kapag binitawan niya na. Si Kokoy nga pala ang tipo ng bilyarista na hindi na nagbibigay ng pagkakataon na manalo pa ang kalaban maliban na lamang kung gugustuhin niyang umalalay para hindi makaayaw ang kalaban. Isa pa sa kinabibiliban ko dito kay Kokoy ay napakaingat nito maglaro. Bawat posisyon ng pamato ay pinag-iisipan kung saan ilalagay. Kaya maraming manager ang naaakit na umabay dahil sa taglay niyang pagiging maingat. Sa kabila ng pressure na kanyang nararamdaman ay talagang hindi nagbabago ang kanyang bitaw at hindi nawawala ang kanyang focus sa laban. Kahit pa marami ang nanonood ay pinapakita niya pa din ang kanyang husay sa larangan at pinatutunayan niya din na nagkamali si Tantan na siya ang pinili ni Tantan na kalabanin. At sa bawat bitaw ni Kokoy ay kinakabahan talaga ang mga manager ni Tantan dahil nga bibihirang sumablay si Kokoy. Tingnan nyo naman ang preparasyon, talagang tutok na tutok at walang kabuhay-buhay. Last ball na nga dito si Kokoy at akala ko nga ay wala ng pag-asa dahil kilala si Kokoy sa kanyang mabigat at matulis na pakiting. Pero nung bitawan niya ako ay nagulat at sumablay pero sa tingin ko ay umaalalay lang dahil alam niyang si Tantan ay may takot sa kanya. Ubos bola nga pala dito si Tantan at kitang kita ang pressure sa mukha ni Tantan dahil kay Kokoy pero kailangan natin maintindihan na natural ang pressure sa laban. Lahat ng bilyarista ay meron nito. Pagtira nga ni Tantan ng 14 ay hindi na pinatira ni Kokoy dahil syempre respeto. Isa din nga pala yan sa dahilan kung bakit magandang kalaro si Kokoy, hindi ka lang matcha-challenge, talagang mararamdaman mo din ang respeto na wala sa ibang bilyarista. Natira na nga sa panalo dito si Tantan at kitang-kita na plantong-planto na ang bola at halos lahat ay pabor na at walang mahirap. Pagtira nga dito ni Tantan ng 9 ay dahil sa pressure ay napakapalang tama kaya sumablay. At tingnan nyo ang magiging posisyon ng bola, talagang walang kabuhay-buhay, bentang-benta, todas talaga. At pagtira din nga dito ni Kokoy ay hindi ko inaasahan na susunod pa ang pamato. Pero pagtira din dito ni Tantan ng spot ay makapal ang tama kaya naiwan na naman kay Kokoy na planto at walang kabuhay-buhay, sabay appear sa manager at sabay sabing wala nang buhay to boss, okay na to. Kaya eto, tingnan nyo, talagang walang kabuhay-buhay. Dahil nga 4-1 na ay matinding pressure na ang nararamdaman dito ni Tantan at si Kokoy naman ay patuloy na namamayagpag sa laban. Talagang dinodominante ang laban. At syempre, eto rin nga pala si Tessa, ang tirador naming babae dito sa Bagong Bayan Norte. Dito nga ay nagpalit na si Kokoy ng damit at alam kong titirahin niya na ang laban dahil isa yun sa mga signature niya. Sa oras kasi na nagpalit na yan ng damit ay ibuhos mo na ang lahat ng kayamanan mo dahil hindi na yan mag-aaksaya ng pagkakataon at hindi niya na pagbibigyan ang kalaban na manalo.
Makikita nyo dito na muli na namang nagpapamalas ng husay si Kokoy na tila ba walang makakatibag at pinabibilib na naman ang mga manonood. Kahit maulan ay dinayo na ni Kokoy dahil alam ni Kokoy na talagang harangan ang laban at talagang lamang siya kitantan. Jump queue na tayo mga boss, 5-all na nga dito at napabilib na naman ako kay Kokoy dahil magaling na ang laro, magaling pang kumontrol ng laban para hindi makaayaw sa kanya ang kalaban. Talagang napakabait ni Kokoy kalaro kasi isipin nyo ha, galing sa 4-1 pinahabol niya pa para masabing hindi sausaw ang laban at syempre respeto na din sa kalaro na si Tantan. 2 bola na lang pala dito si Tantan at talagang kinuha at sinamantala niya na ang pagkakataon para manalo. Laking tuwa nga dito ni Tantan nang mauna siya sa puro dahil galing sa 4-1 at biglang 6-5 lamang na siya. Pero kahit ganun ay kinakabahan pa din talaga ako dahil kayang-kaya ni Kokoy habulin yon lalo na kapag ipinamalas niya na naman ang kanyang husay. At eto na nga ang sinasabi ko, o di ba? Talagang napakagaling ni Kokoy. Dito nga ay nagulat ang lahat dahil hindi inaakala ng lahat na isasablay pa pala yan ni Kokoy. O di ba? Pero ang nasa isip ko ay alalay lang yun para hindi umayaw si Tantan at umisa pa. Hindi na nga pinatira dito ni Kokoy at tuwang-tuwa naman dito si Tantan dahil nakaisa na siya. At so ayun mga boss, maraming salamat sa panonood. More wins to come sa inyo mga boss. Ingat!